Welcome sa aton nga part 2. Let's talk about the limits involving e. So si e may ara approximate nga value 2.718. If ang aton nga e is raised to 0, ang iya nga value is 1. Kay ang bisan ano bay nga number nga raised naton sa 0 or bisan anong variable raised to 0 is 1. If ang e na raise naton sa ln x, so ang value sang natural log naton amo na siya ang mangin answer. Right? So we have also basic definitions here wherein ang aton nga limit value is infinity, negative infinity, and 0. Basta naga-follow lang sa amo ni nga format, ang answer is e. Kag kung ang format man nga amo ni ang gina-follow, ang answer is e. Diri kung ma-notice nimo sa sulod, wala kita fraction. Ang fraction is ang aton nga exponent. But it is x and x. What if ang aton numerator is hindi constant nga 1? So, ang aton i-apply is this definition. Example, ang value ni k is 3. And then, ang value naman ni n is 2. So, since amo ni ang answer, i-multiply daw naton si k kag si n. Therefore, i-multiply man din naton si 3 times 2. So, ang final answer is e raised to 6. Kung constant 1 lang ang aton numerator, dapat same ang aton nga denominator kag exponent. Ina sa ang sabat. Kag diri kung ano ang aton nga second nga term, amo man dapat sa denominator sa aton nga exponent. So, i man ang iya sabat. Ari naman is natural logarithm. So, kung naka ln x, kung anong value sang aton natural log diri, kag sa denominator, mag-the same kag ang aton limit value is in infinity, so 0 ang answer. Dari naman, kung naka-ex kita, minus 1 over x, so ang answer is 1. So, sa uluhon mo lang ni nga pattern. Pag makakita ka mo na nga pattern, amo na siya nga form, then good ka na, ma-evaluate mo na siya. So, we also have here exponential decay or growth, meaning ang aton nga e is raised to x. So, ang value sang exponent sang e is infinity. Kung ang aton nga exponent sa e is positive infinity, the answer is positive infinity. Pero kung negative naman, ang answer naton is 0. Alright, so let's apply this theorem or this definition sa aton nga example. Adi aton unang nga example. So, since nga may ara kita nga coefficient sa aton nga exponent, i-multiply ta lang na siya sa numerator sang aton second term sa sulod sang parenthesis. So, the answer is e raised to 2. Now, let's have another example. We have the limit of 1 plus 9 over n raised to 3n as n approaches to infinity. So, aton lang na i-multiply ang numerator kag ang coefficient sang aton nga exponent. And the answer is e27. Now, let's try to answer this kind of problem. We have the limits of x cubed plus 1 over x cubed raised to 1 over x as x approaches to infinity. Oops! Hindi ma-overwhelm. Every new problem is an opportunity to grow. So, as you can see, layo lang siya sa aton nga given nga theorem. How I wish tani nag-1 na lang di, and then nag-x cubed di, and then wala ni naka-fraction, tani equate mo na lang siya dahil sa e. Kung itry natin i-check, ini siya ang limit infinity. Kung i-substitute na sa aton nga function, infinity raised to third plus 1 over infinity cube. So, ginpasulod natin siya sa parenthesis, raised to 1 over infinity. So, ini siya ang infinity cube is equal to infinity. Sa akon nga ginhatag sa imo sa part 1, may ara dito nga infinity raised to r is equal to infinity. 1 over infinity cube, this follows our theorem number 3 on infinite limits. So, this equates to 0. Also, this equates to 0 kay naga-follow man siya sa aton nga theorem number 3 sa infinite limits. So, therefore, ini siya nga function is infinity plus 0 raised to 0. So, infinity plus 0 is infinity and it is raised to 0. So, infinity raised to 0 is indeterminate. Hindi ta pwede i-substitute kay indeterminate.
syntax error kon sa calculator. Ang aton lang gid nga pwede himuon, wala ta choice, is to manipulate our function. Paano tani siya i-manipulate kay ang aton nga exponent diri is 1 over x. Ang ginabuhat sa mga amuni nga types ng problem, gina-equate tani siya sa y. Ining kabilugan nga limit function, i-equate naton siya sa y. And then after naton nga ma-equate, in-natural log naton ang left and ang right. Natural log or ln. Like that. So, ang left side is ln y and the right side has also a natural log. After naton ma-plaster sa amuni nga way, aton i-apply ang power rule sang ln. Ano siya ang power rule sang ln? Ang ln power rule is amuni. Amuni siya ang x and amuni ang aton nga a. Kung ang aton nga x may exponent, inang exponent niya ibutang ta lang sa front sang ln. Therefore, ining 1 over x, ibutang naton siya sa front sang ln. Like this. So, ara na siya. Ari na si 1 over x kag ln x. So, same na siya nga pattern diri sa aton nga rule. So, ang next thing naton nga himuon is mahimo kita rational limit diri. Magambal ta gani nga rational limits, amo ni. Ang limit naton, ang duha ka function is naka-fraction ang duha ka function. Function nga isa sa numerator, function nga isa sa denominator. Paano tani siya ihimuon nga rational function? Simple lang. Kay 1 over x mo lang isa, same lang na sa gyapon sa amo ni. Correct? Ato na lang gin-divide ang tanan sa x. Still the same lang na sa gyapon sa 1 over x times mo na. Kay ang inyo, may 1 na di siya mo. May 1 na siya. Same lang na sa gyapon. Hindi ka ma-confuse. Yan. Para nga may arata nga rational. Ang purpose ko na agin rational tana, kay para mapagwa naton si 0 over 0 or si infinity over infinity. Para ma-apply naton si L'Hopital's rule. Ano na siya magbasa? L'Hopital's. Hindi L'Hopital, hindi L'Hopital, kundi L'Hopital's rule. Yan. Ang L'Hopital's rule, naga-derive lang ta. Diba ang aton nga rational limit is amo ni? Kung pag-check nimo sang imo nga function is 0 over 0 siya or infinity over infinity, kinanglan naton i-derive ang numerator kag i-derive man naton ang denominator. So, ang pag-derive is separate. Derived the numerator separately. So, mapakita ta na siya by putting an apostrophe here. So, meaning na derive na siya nga function. And also this one. So, sa L'Hopital's rule, aton nga gina-derive separately ang aton nga function sa numerator kag ang function naton sa denominator. Okay? So, if i-check nato ni, this one x cubed, so that is infinity cube plus 1 over infinity cube. Diba? Check ta. And this is infinity. So, infinity cube is infinity. And this one follows our theorem number 3 sa infinite limits, which is 0. So, infinity plus 0 is equal to infinity over infinity. Now, pwede na natin magamit si L'Hopital's rule. Magamit na gani isang L'Hopital's rule. We derive the numerator and the denominator separately. Paano mag-derive sang ln? We have the derivation of ln, d over dx. ln, value niya ang function sa sulod. First nimo is i-derive nimo ang function sa sulod sang ln. Diri mo na siya ibutang sa numerator. Na-derive na ha, na-derive na. Kay may arata nga apostrophe. While ang sa iya nga denominator is the original function. Yan. So, unahon naton derive ang numerator. Ari na, gin d over dx naton ang numerator. First, i-derive naton ning sa sulod, kag amo ning ibutang naton sa numerator, and then i-capital lang na karon sa denominator, ang original. So, pwede man capital na lang nga daan ang original, pero may medyo itsura na ang aton nga derivation. Then, para mag-derive sang function sa sulod, gamiton naton ang power rule sang derivation.
i-by term naton ang derivation. So, ang iya nga power rule is 3. Ining 3, ibutang naton sa front. Mangin coefficient na siya, and then i-minus na naton 1. Therefore, 3x squared na ni siya. Ibutang tadi siya sa aton nga first term, 3x squared. Next, i-derive ta ang 1 over x cube. Ining 1 over x cube is also x raised to the negative 3. Sa algebra, amo na siya ha. Then, ready na ni siya i-derive. So, ibutang naton ang negative 3 sa front. Sa front sang x, ining exponent minusan naton 1 that is equal to negative 4. Ini siya pwede naton kay uhon para hindi mag-negative aton exponent. Negative 3 aton ni ang x negative 4 ipanaog. Mangin x 4 na siya. Kaya nga aman, this is equal to 1 over x raised to 4. So, gin-multiply ta lang na ang negative 3 kag ang 1 over x to 4. That's why nag-negative 3 over x4. So, this is negative 3x raised to 4. Kung ato ni nga i-multiply ang sign nga plus sa negative, then ang answer naton is negative na na di. Kaunta na na. So, ma-negative na siya. Yan. Amo ni ang derivation sang numerator. Okay? Now, let's go to the denominator. Let's derive our denominator. Very simple lang siya. Kay x lang siya. Ang 1 niya diri sa nga exponent, i-minusan ta lang 1. It is x 0. So, ang x raised to 0 is 1. Therefore, ini ang aton nga denominator is equal to 1. Naintindihan lang. I hope naintindihan gid. Amo na ni iya tsura. That's it. Pwede na lang naton ni kwaon si 1 kay para magtinlo pagid. Iyon, same lang mo na gyapon. Let's check our derived functions. So, ang 3x squared is infinity. This one follows the theorem number 3, that is minus 0 over infinity gyapon minus 0. Still, we have infinity over infinity. Hindi ta pa makuha ang final answer. Need ta pa mag-manipulate. I noticed nga may arata fractions sa numerator and fraction sa denominator. It's fractions within a fraction. So, let's get rid of these fractions. We will multiply a term from the numerator, ang term nga may highest exponent. That term is x raised to the 4th. So, i-multiply naton. Distribute naton na siya. Mahimo na ni nga x 6. Correct? This one is my x4 na siya. Ini naman, mahimo naman siya 7. Ini naman may x4 naman siya. Be? 3x6, correct? Minus 3 kay makancel naman na. And this one is 7. Ini, ang bilin natin is only x na siya. Let's try to check it again. This one is infinity minus 3 over infinity plus infinity. X to the 7 is infinity plus infinity. So, this is still infinity over infinity. Hindi pa siya. Kaginaya, nagwatas ang factor halin sa numerator, kagin multiply ta na. Subong naman, makuha naman ta sang variable or term sa denominator, ma-divide naman taya para nga magamay pagid ang aton nga problema kag makita ta ang format nga ginapangita ta. Since nga ang may pinakadako nga power sa denominator is x7, amo na ang aton i-divide. Then, pwede na naton ini ma-cancel out ang 7. So, mangin 1 na ni siya. Ini naman niya mangin 3 over x. Ini as is lang siya. Ini mangin 1 over x6. Yan. So, amo na ni ang bilin sa aton. Follow ta lang ang theorem. So, this is 0, 0, 1, 0. Ang bilin is 0 minus 0 over 1 plus 0 equals 0 over 1
ln y is equal to 0. Op, hindi pa riyang sabat. Wala na pa nakita ang limit sang y. Naka-ln pa ang piyak nga side. So, ining 0 nga value is hindi na siya sabat sang kabilugan nga limit. So, kinanglan ta na nga kwaon si ln. Pag makuha si ln, ang y na lang bilin. So, meaning, ang gina-represent ni y is ini nga limit. Therefore, kung ano ang value ni y, amo naman na ang value sini nga limit. So, let's do it. So, anong himuon ta sina? Aton i ang both sides. Gamiton natin si ang nga rule. Yon. So, gin-i naton ang both sides. Sa ang left kag ang right. So, ano gani ang rule sini? Para sa inyo nga cheat sheet. Ipanaog ta lang na madula na si kag si ln ang mabilin si y na lang. Tapos, ang e raised to 0 is equal to 1. Yon. Therefore, ang aton nga limit is equal to 1. Naman, kay si y, di ba, gin-represent naton ang ining kabilugan nga limits as y. So, ang y is equal to 1. Therefore, ini siya nga limit is equal to 1. So, ang answer naton is 1. I hope tamo ka mo natun-an. Try lang ka mo pangita sa internet sang mga problems ka pareha sini para nga ma-practice nyo ang inyo nga solving skills. Thank you everyone. Tuon gid ka mo mayo. Bye-bye!